Sa isang klik, maaari nang mamahiya, manakit, magnakaw, mameke at manlamang sa kapwa. Ilan lang ito sa mga pamamaraan ng cyberbullying. Lahat tayo pwedeng makaranas nito. Higit lalo ang mga kabataan na mas madalas ang ginugugol na panahon sa social media. Ano nga ba ang cyberbullying? Ako po si Marco Romas ng GMA Integrated News and this is what you need to know. Sa pag-usbong ng teknolohiya, tila naging mas mabilis at malawak na ang paraan ng cyberbullying. Malungkot pero totoo. Ayon sa Child Fund Alliance, isang global NGO na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng bata, more than a third of young people in 30 countries across the globe experience cyberbullying. Sa katunayan, isa sa bawat 5 batang nakararanas ng cyberbullying ang hindi pumapasok sa eskwela dahil dito. Sa Pilipinas, laganap ang cyberbullying at apektado rito ang halos kalahati ng mga kabataang edad 13 to 17 years old. Ang mas nakaalarma, maaari itong humantong sa mas hindi kaaya-ayang mga pangyayari gaya ng violence, addiction, at minsay self-harm at suicide. May iba't ibang uri ng cyberbullying. Ang catfishing o paggamit ng peke o nakaw na identity para makapanloko ng kapwa. Ang cyberstalking ay ang paulit-ulit na paggamit ng electronic communications para mangharas o manakot ng tao. Ang doxing naman ay ang pag-publish ng private o identifying information ng isang tao sa internet. Ang exclusion ay paraan ng pang-aapi kung saan ang isang tao ay itinataboy o ini-exclude mula sa online groups o communities. Ang flaming ay paghayag ng matindi o agresibo at madalas na nakaka-offend ng mga mensahe online. Ang frapping ay ang paggamit ng Facebook ng isang tao nang walang pahintulot. Harassment namang maituturing ang paulit-ulit na pagpapakita ng hindi ka nais-nais na pag-uugali o asal na nagdudulot ng discomfort o takot sa isang tao. Ang misogyny ay diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Ang outing ay ang paglantad ng sexual orientation o gender identity ng isang tao na walang pahintulot, pribado o hindi pa alam ng iba. Ang personal information or identity theft ay pagnanakaw ng personal na impormasyon ng isang tao. Ang racism ay diskriminasyon o kaya hindi makatarungang pagtingin sa isang tao base sa kanyang ethnicity o lahi. Ang sextortion naman ay pananakot sa isang tao na magbigay ng sexual na larawan o video. At ang trolling, ito ay ang paghahayag na nakakainis, nakakatawa o masasakit na mga komento na may layuning guluhin o pakialaman ang ibang tao. May mga sandata rin tayo para maiwasang maging biktima ng cyberbullying. Una, magsalita. Hindi solusyon ang manahimik. Kung ikaw ay biktima ng pangbubuli online, huwag nang patulan ito at magsabi agad. Tandaang may mga taong handang tumulong at kumabay sa'yo. Pangalawa, huwag mag-share ng personal information. Huwag isapubliko ang mga personal na detalye dahil maaari itong gamitin laban sa'yo gaya ng identity theft, blackmailing, extortion at iba pa. At ang huli, i-report at magsabi sa iyong magulang o guro. Hindi mo sila kailangang kausapin, ngunit kung ito ay may kasama ng pagbabanta sa iyong buhay, huwag na huwag itong ilihim. Magsumbong sa iyong magulang, guro o mga otoridad kung kinakailangan. Palaging tatandaan, huwag matakot ipagtanggol ang sarili sa mga bully. Humingi ng tulong sa mga nakatatanda at otoridad. Narito ang hotlines ng gobyerno. Ito po muli si Marco Romas ng GMA Integrated News and this is what you need to know.